Ablong Gutuan, taga Negros Oriental. So, napog ko gapuyo po ko dito sa Bukidnon, sa Manolo Fortich, Bukidnon. So, karong gabi una, atong pag-saysayon ato ang itopic karon is how the devils attack. No, kay mao ni ang pinaka-importante. Nga nganong naata karon dire kinsay ganahan og healing. Isang kamot. Ubay-ubay no, halos kita ganahan og healing. So ato ang tukion karon kung unsa ang healing nga kinahanglan natong buhaton. Kay daghan karon nga gusto rang maulian pero magpabilin ang batasan. Tinuod dili. Ang tambal, dili na murag tambal ha, nga inig-inom nato mawala ang sakit, pero nagpabilin ang batasan. Ang purpose sa simbahan nganong naabot ni nga ministry ni Kristo haron nga kitang tanan mabag-o. Kay kung walay kabaghuan, walay healing. Kana bitang mga muhon nga manglakaw og tagsa kadangaw inig kagabi eh. Nya kusog mga lawat padjod, di ba? Nangumpisal pero wa giuli ang kinawat, di na pwede. Dapat nga nana sa pagtulunan sa simbahan nga kung mangawat ganay ka, iuli ang imong kinawat. Kay way kapasayloan kundi na nimo iuli. Tinuod dili. Mao na siya nga nganong mag-create og stronghold ang yawa sa atong kinabuhi tungod kay wa manato buhii ang atong mga sala. Mao na sa hinungdan. Mao na nga kinahanglan kitang mangumpisal kay mao kana ang pinaka-importante para kita maulian sa gapos sa yawa. Kay matud pa ni Padre Amorth na ang kumpisal day usa ka good confession, grabe kayo ang epekto ana, sobra pa sa exorcism. Kay exorcism ng daan ang kumpisal. Muna nga unahon nato ni para atong masabtan. Ana sa 1 Corinto 11:27-30, busa ang mukaon sa pan sa Ginoo mo inom sa iyang kupa sa paagi nga dili takos nakasala batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Busa kinahanglan ang matag usa magsusi ang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug moinom sa kupa kay kun dili niya ilhon ang kahulugan sa lawas sa Ginoo, ang iyang pagkaon sa pan o pag-inom sa kupa gisilutan niyang iyang kaugalingon. Mao'y hinungdan nga daghan kaninyo nagmaskiton ug nagmaluyahon ug daghan ang nangamatay. Unsa to'y gingon? Unsa to'y gingon? Daghan ang nagmaskiton ug daghan ang nangamatay. Ngano man kay nikaon sila sa pan sa kinabuhi pero nagsalikway sa kinabuhi. Unsa may pasabot ng salikway sa kinabuhi? Daghan usab nga nagamit og contraceptives. Daghan kay nagtumarog pills, daghan nag-implanon, daghan og nag-ayode. Matud pa ni Dr. Bulyaser dire sa Cebu. Nga na siya. Once na mutay ka ana, mugamit ka ana, aduna kay tulo ka kinabuhi gipatay sa usa ka tuig. So sa napulo ka tuig, pila man inyong napatay? 30. Daghan ang nayawaan sa buhol tungod ana. Na may pasyente nga gibutangag implano ng iyahang dire. Nung susulti sa yawa, ning singgit ang yawa ninyo sa ayaw nagtangtanga kay diha mi nangagi. Naapoy usa nga deliverance gihapon sa among team, nilutaw sa lingkuranan. Paglutaw sa lingkuranan, nawaswas man ang tiyan, nabutangan og holy exorcism water, karon naglapak-lapak ang gagmay nga kamot sa mga bata sa ihang tiyan. Mauna siya nga once gani kung magpakasala bitaw ta kung unsay gigamit sa inyong lawas sa pagpakasala diha mutago ang yawa. Muna nga daghan kayong sigig ampo pero kusog gihapon mamalikas.
Daghan kaayo nga kusog mo rosaryo pero maabot sa balay, pisting yawa. Daghang musimba pero japorms inigawas sa simbahan o sa japorms, jawa gya pugpurma. Once gani mausab ang inyong batasan, atake na sa yawa, sobra panas na poses. Hinumdumin ninyo. Ang yawa hilom ra kayo nga muatake kanato. Unahon niya ang atong batasan. Once gani dili na makaon ang imong batasan, likay-likaya na kas inyong silingan, Dios ba inyong gidala dili? Dili. Kay kung Dios pa imong gidala, maatrak bisan ang makasasala. Tanawa ang mga santos nato. Bisan pa sa ilahang kahambol nila, pero bisan og makasasala, malukmay ang ilang kasing-kasing ug mubalik sila simbahan. Pero ikaw nga gilikay-likayan sa imong silingan, magduda na ka. Mao na siya. Hinumduman na to sa atong kaugalingon nga ang atake sa yawa di lang kay magkisi-kisi kay napusas. Mo na gitawag og indirect attack sa yawa. Unsa may indirect attack sa yawa? Dili ka tagaag sakit, dili ka tagaag problema, naana nimo tanan ang mga kanang dungog, naana nimo ang tanang kwarta, dili ka tagaag sakit sa yawa. Ngano man kay once gani manunob na og dignidad sa tawo. Kusog na mangawat pero kabantay mo. Yung nga wa man nagsakit, nga kusog man unta ning manikas. Di ba? Kabantay mo. Taktika na sa yawa ngano man. Daw be og tagaan nagsakit, mobalik na simbahan. Di ba? Pero ilan gibuhat na sa mga yawa kay kabalo na sila nga naanas among mga kamot. Ngano pa mang among sakiton nga kining kalaga amo anaman. Mauna siya pinakadelikado nga atake sa yawa. Hinumdumin na ninyo. Ayaw ninyo, o kana bitong fanatic rata kaayo, kana bitong kung unsay madungog nato nga milagrutuan na tadayon. Di ba, nabantayan na ninyo? Kung unsay magmilagrutuan na tadayon, di na ta musimba sa parokya, adto na ta sige dito, magpuyo. Nga naman, ang ato ramang emotions ang atong gisunod sa atong kinabuhi. Muna nga once gani kung emosyon lang imong gisunod sa imuhang pag-apurisam, dili man na makatabang. Makatabang nas beginners. Pero once gani natigulang na ka, emosyon ra gihapon imong gigamit, delikado na na. Wa ka ni tubo sa grasya. Kung sa may example sa emosyon, kana bitang magampo ka grosaryo, muhila kag taman, di ba? Nakasulay mo ana. Muhilak mo taman, grabing inyong pag-ampo, halos mulutaw mo sa lingkuranan. Pero, muabot ang problema, muampo mo dili. Muampo mo dili. Dili na mo muampo, daghang uban ana. Di na nako ma-feel ang Ginoo sa akong kinabuhi. Mao na nga ayaw sunda ang inyong emosyon, ang inyong pagtuo, maoy inyuhang ipatigbabaw. Kay maunay pinaka-importante. Mao karon nga daghan kaayo usab nga mga kaparian nga dili na gani mutuo og gihawa. Daghan naming kaso ana. Gani dito sa Bukidnon, nay usa ka pari nga ga-blessing og balay unya nagpa dugo. O duwal na siya, syncretism. Muna siya nga daghan pa kanato nga mga Katoliko nga wala gani nagtuman sa pagtulunan sa simbahan. Muna'y atong ibutang sa atong hunahuna. Karon, atong tukuyon kaning kabahin sa mga anghel. Kay mingon kita, kung nagbuhat ang Dios og anghel, ngano mang nakasala ni sila? Nakabantay mo? Wa mo nakapangutana. Nga pwede pa dahil makasala ng anghel nga tuwa na mas langit. Wa mo kapangutana na. So, pangutana ta, gigama bas Ginoo ning yawa? Unsa may inyong tubag? Gigama? Wala wa gigama ning mga wa ning gigama sa Ginoo ning yawa. Muna nadere nasa 63:91. The church teaches that Satan was at first a good angel made by God. The devils and other demons were indeed created by God, but they became evil by their own doing.
So sa ato pa, why tawo nga gipanganak nga kawatan? O di ba? So ang iyang pagkatulisan dili inborn, tarong juna nga pagkatawo. So ang pagkayawa ana choice na nila. Gipili na nila. Ngano man, kita bitaw mga tao, makasala pa ta dili. Makasala. Ngano mang makasala pa ta kay wa nato nakita ang Dios face to face. Ngano man, once makita na nato ang Dios beatific vision, dili na ta makasala. Mauna siya gikitagan og test ang mga anghel kung makapasar ba sila. Mauna siya. Sa diha nga gitagaan sila test. Mabasa nato na sa Revelation 12:1-9. Nga ilaktod nato nga adunay babae nga nagtungtong sa bulan, ag nagkorona sa 12 ka bituon, ug nagtunob siya sa bulan, ug nagsabak siya. Mao na ilahang gikalagutan nganuman kay dili nila madawat si Maria nga rayna. Nganuman kini siya nga taas man ang amo ang dignidad. Mga anghel may pure spirits may ngano maming muluhod anang bayhana. Mo na hinungdan nga kung magampo ta og maghimaya ka Maria unsay singgit sa yawa. Ayaw tawgan ng buang nga babayhana. O tanawa. Grabe ang ilang kasilag ngadto sa babaye. Ano man, dili man nila madawat nga mahimo nilang rayna. Mao bitaw na nga sa diha nga nangahulog ang mga yawa, ang kadtong mga nakapasa nakakita sa beatific vision, dili na sila makasalangan naman. Ang kabubuton sa Ginoo, ang kabubuton nimo mahiusa naman. Mao na ato ang dapat na maangkon ang beatific vision. Unsa man nato pag-angkon ana, pinaagi sa sakramento. Mao bitaw nga diha kinsa may unang gitintal sa yawa? Ang babaye, di ba? Ano man, nagtuo sila, kay gipakitaan man sila og vision. Nagtuo sila nga katong babayhana nga mahinungdan sa ilang pagkalaglag, abi nalag si Eva. Mao tong ilang gitintal kay para maguba ang plano sa Dios. Pero wa man sila kaguba. Ngano man, dili man si Maria, nagtuo sila nga si Maria to, pero dili man. Muna nga nasa Genesis 3:16 nga adunay babae nga magtunob sa ulo sa bitin ug ang bitin mutpahit sa iyang tikod ug magkinuntrahay sila hangtod sa kahangturan. Mauna siya nga grabe kasuko ang mga yawa diha sa mahal nga Birheng Maria. Mauna nga dako kayo og ikatabang sa kaluwasan ang mahal nga Birheng Maria. Mauna nga ang pag-ampo og rosaryo dako kay nag-ikatabang ano man na may kaso karon dito sa Office of Exorcism. Ni-reveal siya ni ana gud ang yawa. Kung mag-preach ni siya about sa santos nga rosaryo, bungkag ang grabe ang among kapildihan. Ni ana ang mga yawa. Mauna nga kinsay kadtong mga bana nga di kabalong mo rosaryo, pamalit na mugay diha. Pag-practice na mo rosaryo. Kamao na dako kay nag-ikatabang sa atong kinabuhi. Susunod, unsa may extra nay mga atake sa yawa kining gitawag og ordinary attack of the devil. Unsa may ordinary attack of the devil kining gitawag nato og temptation. So, ang extraordinary attacks of the devil kaniuna magsugod ta na. Kining gitawag nato og infestation. So unsa man ang infestation? Ang atake sa yawa dili idirekta sa tawo. Ipaagi sa butang. Ang infestation di ay ang yawa naa namuyo diha sa mga butang, sa mga balay o sa mga lugar apil na ang mga mananap. Mao na siya sa infestation. So kanon ato ra nang ipadayon unya no. Arita there is temptations. No timan gitawag ni siya ordinary kay kitang tanan nakasinati. Bisan si Kristo nakasinati nga gitintal siya. Asa na mabasa? Sa Mateo 4:1. So karon temptation is not a sin. So kung tintalon ka, kita kag babaye, unsa may buhaton nimo? Lingi dayon, murag spring. Oh, lami ka, matintal dayon. Pero og dili ka mo lingi, di jud ka makasala. Og makakita ra kanya dili pud ka mo sunod, og tan-aw, adi ka makasala. Ayaw ibutang sa huna-huna mo na mag-ampo ka perme. So it is an invitation to commit sin. So kung giimbitar ka kaon, ug di ka moadto, adi jud ka
kaon. Muna siya. Muna nga, remember that every temptation is the opportunity to do good. So kung naamagani tentasyon, once nga magbuhat kag maayo, dako kayo na siya og merito diha nimo. Muna nga kinahanglan kita nga naatay alkansiya sa kaluwasan. O sa may alkansiya na maghimo ta og maayong binuhatan. Kay daghan karon diha sa atong pamilya nga wala gani nagpakabana sa ilang mga anak. Gipasagdan ang ilang mga anak bisan asa kapaingon adtos mga barkada hala inom. Hala unsa pa na bisyo, magsabo man gani. Mao na nga atong i-guide ang atong mga anak kana bitawng giyahan. Giya, i-guide na to. Kay kung dili na to naggiyahan, mutipas guna sa laing dalan. Sumo na, kay kung gitintal ka, kay gayuna na nga magbuhat ka og maayo, kay kung mabuntog nato ang tentasyon, magmalipayon ang Ginoo. So ngano man nga ang yawa, gusto niyang mahagbong ang tao sa sala, kay ang sala adunay dakong epekto. For example, una, kung makasala kag venial sin, na may duha ka sala, ang venial ug mortal. Kung makasala kag venial sin, mubugnaw ang imong pagtuo, paglaom ug paghigugma sa Ginoo. Makapalta ra gani kag rosaryo, sunod gabi di na kaganahang mo rosaryo. Kabantay mo nga unsa may nindot rong teleserye? Unsa nindot teleserye ron? Sigabo. Nagsiga atong mata og tinanaw ningon ka unya ra ng rosaryo, unahon sa anak ko ning sigabo. O pagkahuman ana giduka na ka, nagunit man gani kag rosaryohan, naghuyab na kag taman, pagkahuman tulog gihimo nimong sleeping pills ang imong rosaryohan. Sumuna ka mubugnaw kanang venial sin, maghinay-hinay nagkutkot sa atong kinabuhi. Maghinay-hinay na siya og kutkot, maong mawala ang atong paghigugma, hinay-hinay ngadto sa Ginoo. Mao na nga kung naamaganay kay mga sala nga ginagmay, dagan dahil kumpisalan, mao na pinaka-importante. Kay ang salang binyal di ay, bisan gamay ra na siya, makamansya na siya sa kalag, ug mulubog ang atong pagtuo, ug mulubog ang atong salabutan, dili na ta magpanagana sa pagbuhat og dagkong mga sala. So, ang venial sin mao ang mag-andam sa atong kalag para makakumita og dagkong mga sala mo nang gitawag og mortal sin. Kabantay mo, magsige mo og scroll sa FB bitaw, mga batan-on ron, kabantay mo. Kita bisan mga hamtong na, makita ra gani ka gasayaw-sayaw nga gahubo ana ang FB. Madugay ana, magsige na kag tan-aw. Pagkahuman ana, dili na hubo-hubo ang inyong tan-awon. Katunagong tinibuok na jud. Mao na, bantayan inyong mga anak. Ngano man, daghan kayo karon nga wapoy kasal. Oh, katong gisulti ni Padre kanina nga 6% tala ang platelet, ako tong pasyente, in argument dito sa Bohol. Pag ingon ako, dili na ko mo deliverance ninyo, pakasal mo. Pagpakasal nila, totally healed. Automatic na yun. Ngano man, kay niduol sila sa sakramento. So ang kanili ang kaning mortal sin, paghukas ni siya sa sanctifying grace nga dadawat nato sa bunyag. Mao na siya delikado. Kay once na mahukas nato ang sanctifying grace diha sa ato ang kinabuhi, unsa may mahitabo nato? Malayo ta sa presensya sa Dios. Mao bitaw das Isaiah 59:2 nga tungod sa inyong mga sala dili nakadungog ang Dios diha kaninyo. Mao daay na nga diha sa Genesis sa dihang nakasala si Adan ug si Eva, unsa may nahitabo? Gipangita sa Dios, asa naman mo. Pero dili bot pasabot nga dili siya Dios kay wala siya kahibalo. Tungod sa sala mao nang nahilayo ug nawala ta sa pananaw sa Dios. Mao na atong buhaton nga mangumpisal kita. So karon mobalik ta sa infestation. So ang atake sa yawa is dili lang idirekta sa tawo, ipaagi sa butang. Ang infestation di ay ang yawa na namuyo diha sa butang, sa balay, sa mga lugar, apil na ang mga mananap. Unsa may example ani? Kanang mga
kabaw nga nautro og batasan, mo kalitra og panungag, dili sila makontento, patyon jud nila ang ilang masungag. Mo na siya. So sa pailain kanang habak. Kinsa man na yung mga habak dire, na musuroy meron ato ng pangwaon. Kaya nasa Ezekiel 3:20 sa Tagalog niya, kaya ako, ang Panginoong Diyos, ay nagsasabing, labis akong nagagalit sa mga anting-anting na ginagamit ninyo para biktimahin ang mga tao na parang ibong nahuli sa bitag. Sa Mika 5:12-14, sisirain ko ang inyong mga anting-anting at mawawala ang inyong mangkukulam. So gikasilagan di ay sa Dios kadto mga naay anting-anting, lahi ang kasuko, lahi ang kasilag. Tinuod dili. Ang kasuko mahupay ra na, pero ang kasilag hangtod sa kahangturan, kasilagan ka sa Dios. Naasa kung basahon nato sa Deuteronomio 18:4, dito na to. Pagkatatandaan ninyo na iyan ang dahilan kaya niya itataboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Ang mga bansang inyong saksakupin ay sumusunod sa mga manghuhula at sa mga naniniwala sa mga agimat. So gikaslagan di ay sa Dios ang naay mga anting-anting. Unsay ingon sa kaalam ni Solomon 16:12, wala sila mamaayo sa tambal o habak. Naayo sila pinagi sa pulong sa Ginoo, ang pulong na ngaayo sa tanang katawhan. So kanidi ang habak, mo ni makahatag og infestation sa inyong balay. Dili lang ang habak, unsa pa man, kanang mga santo ninyo nga green. Kinsa na mga santo ninyo nga green, isurrender na ninyo, kaningo man sila, pangnegosyo ng santo ninyo nga green, brad. Usa man day pagtuon na to anang pula, di kabalo mo negosyo, kay green ra. Muna siya, butangan pa jug sinsilyo, butangag mga kwarta, walay hinungdan nga patuto. Unsa pa, kanang charm, kabantay mo anang green nga bracelet, pampaswerte na, napay pula nga gibutang diri sa mga bata. Isurrender na ninyo kanang mga pulang nga string nga gibutang ninyo dire, kanang mga jade pendant sa mga sa mga Buddha, sa mga bato nga green. Nagikan sa mga Chinese, i-surrender na ninyo. Dili lang green, na ipula nga bato na kalimitan, ibutang ninyo rin, ipulsilas. Nga naman, para kuno ma-attract ang swerte. Nag-agada mo swerte. Muna siya, muna nga mga piyaw, muna gitawag piyaw. Mga pagpalina og mga kamanyan, maka-infested na sa inyong balay, pagbutang og sinsilyo sa inyong mga balay. Muna siya, unsa pay lain nga baka pa-infested sa inyong balay, ang away. Pagpamalikas. Mao na nga once nga nagani mga nanay sala nga nahitabo sa inyong balay, mao na hinungdan nga mupuyo ang yawa, mao na nga mahimong hunted ang inyong balay, nanay muon og suga, nanay magluto sa inyong rice cooker bisag wala mo yaya. Nay maggudjod og kadina ang inyong kwarto, musira og muklos ang inyong kwarto, mao na sa hinungdan. Tanaw og horror movies. Lami kayong tanaw ng horror movies sa mga bata, ma-enjoy mo og taman, og tanaw og horror movies. Karon unsa may gi-highlight sa horror movies? Ginoo og yawa. Yawa nga naman, ang pare once na mag-exorcise, mulupad, malagpot, mabitay siyang kaugalingong istula. Nya, kinsa may gamhanan aron? Yawa. Ikaw pong nagtanaw, pertin imong lipaya. Pero unsay imong nakuha? Kahadlok. Mo na nga naay gidala sa office of exorcism, usa ka estudyante sa mga madre na possess. Sa sige nimong tanaw ana, makautang ka nga naman, gihimo nimong stress reliever ang yawa. Okay, nawala man imong stress. Mo na siya hinungdan nga ngano nga ma-infested ang inyong bulay. Sunod, kaning gitawag nato og kanang dormancy. Ang dormancy, hilom ra na siya nga atake. Kanang mga
kanang inyong mga pulsila, hilom ra kayo ng atake ang yawa na, mausab na inyong batasan. Dili na mo likay-likayan na mo sa inyong silingan, mao na siya epekto sa infestation. Muna siya, nasa 1 Corinto 10:20, ang halad na gihimo diha sa paganong halaran, gihalad ngadto sa mga yawa og dili sa Dios. Kanang maghalad-halad mo og puto anang inyong altar. Maghalad mo og pagkaon diha sa basakan. Kay nangayo mo og grasya asa man sa mga yawa. Di na sa Dios ha. Gisulti na diha sa Biblia. So unsa pa sunod? Demonic obsession. Ang atake sa yawa is from the inside. Pwedeng madiobrahon sa yawa ang imong memory, ang imong imaginations. Ang ending ana nakay uncontrollable negative thought o negative emotion. Dili mapugnan nga negatibo nga hunahuna ug negatibo nga pagbate. Unsa may example ana? Mao pay pagmata. Gisapot na ka. Way hinungdan. Gisapot na ka. Kalagmitan na din mga babae. Di ba? Illogical by nature maning babae. O pangutanos mana, okay ra kahan? Okay ra ko. Pagtalikod sa bana, wa jud kay pakialam sa akong kinabuhi. Oo. Ipangutana bitaw okay ra. Wa po'y klaro. Muna sa illogical by nature, mo nang kalagmitan maposes, badje. Gamay ra ng mga laki. Unsa pa? Kontrolon sa yawa ang imong memory. Magampo ka grosaryo, mukalit og sulpot sa imong hunahuna nga dunggaba ng imong silingan. Kamaunay nakaingon nga napahak imuhang agtang. Kabantay mo ano? Amo kabantay? Na ganay magampo og grosaryo na ay maghubo sa ilang hunahuna. Daghan kayo mo pop up sa ilang hunahuna nga mga sala. Muna siya delikado. Bisag 10 years na ang inyong away, presko pa sa imong huna-huna ang away. Mulabang sa inyong balay, makaingon ka, may ranig maligsan, laming ipabarang. Di ba? Daghang mga negatibo nga huna-huna. Ang negatibo nga huna-huna, puyanan sa yawa. Muna siya. Muna nga, kanang negative ninyo nga huna-huna, hinay-hinay na naog puli o positive. Kamauna siya ang hinungdan nga atakihon mo sa yawa ka ng mga suicidal thoughts. Ganahan ako maghikog, wa nay lami ang akong kinabuhi, nay anxiety, nay depression. Ganahan ang maghikog. Ang mga kabataan karon unsa man, gamay nga problema, mukulong na sa balay, maghilak na di na mo gawas, di na mo kaon ang uban mabuang. Nga naman, kung dili makuha sa yawa nga patyon ka, pinaagi sa hikog, buangon ka. Mauna siya ang option sa yawa. Mauna nga kita nga mga kabataan bisag mga hamtong kinahanglan nga i-clear ang inyong huna-huna pinaagi sa pag-ampo. Meditation ba? Mag-meditate mo, mamalandong ta kanunay. Once mamalandong ta kanunay, makahibalo na ta unsay maayo ug unsay dili. Nanatay prudence, grasya na sa Ginoo. Unsa maning prudence? Pagtimbang-timbang unsay maayo ug dili maayo nga buhaton. Mao na siya. Sunod. Kaning gitawag nato og kanang strong addiction and temptations. So may nangumpisal na lagi ka. Nangumpisal na ka. Karon, isugid na nimo pare imuhang mga sala. Paglingkod nimo sa lingkuranan kanang nimo mang ilok na imong tapad, ingon pag sa bahuam kanig ilok ng bayhana. O bag-o pagani nangumpisal, nakasala na sad. Napay uban makakita ra ganig saging, awa na maglain na ng kabuhi. Nay daghang mga pasyente na mo ana, makakita ra ganig talong, hala sukod-sukuron, lahing naghuna-huna. Makakita ra ganig lukon-lukon, mutaas ng kabuhi. Makakita ra na ni tutoy, hala ganahan pong mututoy. Mao na siya atake sa yawa. Tinuod dili. Kalagmitan ra ba na magpatutoy nga bata? Laos pug ganahan pong mututoy. Mao na siya atake sa yawa nga maghinay-hinay og kutkot sa atong kinabuhi. Mura na siya anay. Tan-awon ra nimo ang kahoy. Nindot kay tan-awon pero ang ilalom ana why sod. Mao na siya. Usa po sunod, demonic oppression. Ang atake sa yawa is dili lang from the inside, from the outside na sab na atake. Tagaan kag sakit kato sa una huna-huna pa to.
Pagbati kontrolo niya, karon ning level up na siya. Apil na imong lawas og physical health. Daghan kayo dito sa Office of Exorcism. Magsuka og lansang. Mudako ang tiyan, kung mudako ang dagat, muhunas, gamay pud ang tiyan. Misa nga Brad, gibarang jud ko Brad, ay, dili na manistel, mangutanas kin sa ngalan. Ngano man, ang pangutana ana, ngano mong nadutlan sa barang. Ngano man, wa man ta sa grasya. Once ang tao wala sa grasya, maigo jud na siya og curse. Samot na generational curse. Samot na og ang ato ang mga kaliwatan tambalan. Muadto man pug tambalan. Magpatutuho man sad anang albularyo nga halos wa nay ngipon, wa poy panutbras pilang tuig. Moingon man po ng tambalan, ayaw kaligo og tulong adlaw. Ni perting lamiya ato ang hugkal nga nitapot sa imuhang agtang. Napay uban, muinom og tubig anang mga tambalan. Abi ninyo no, daghan ko mga kailang mga tambalan na secure. Huluman na nila tuway-tuway. Ngano man, inig ka Biyernes Santo, kana magsugod og Miyerkules Santo, pito na ka Biyernes, mangalap na sila og tambal. Ang ilang pagpangalap gikan south paingog north, east paingog west, ang tunga ana sementeryo, magkuha na sila bukog, yuta, kandila, mga kahoy sa sementeryo, isagol na sa lana ug ang uban ana tuway-tuway ihumol sa tubig. Inig-inom ninyo perting lamia, murag na ay nor cubes. O di ba? Kisa may nakainom tubig ato. Lami no. O mana siya. Mo na nga daghan kayong na-oppress sa yawa. Daghang nagsuka og lansang ning gawas ang mga hulmigas sa lawas, mga agay ay ng gawas ning mga bas. Mingon lagos padre nga daghan na og suka para magtukod og hardware. Mo na siya. Once wa ka sa grasya maigo jud ka. Unsa pa? Naani sa Lucas 13:13 ug si Jesus na Og si Jesus nagpanudlo sulod sa usa sa mga sinagoga sa adlaw nga igpapahulay. Og dito'y usa ka babae nga gisudlan sa espiritu sa kasakit sulod sa napulo 8 ka tuig. Siya nagtikuko og dili kayo makatulid sa iyang kaugalingon. Og sa pagkakita ni Jesus kaniya, babaye, mahingkawas ka na sa imong mga sakit. Og iyang gitapion ang iyang kamot diha kaniya og diha siya nitulid og nagdaig sa Dios. Mao ni siya example sa demonic oppression. Mao na nga kung mugamit ang sacramentals maulian ta, magdeliverance ta maulian. Ngano man ang sakit duha man preternatural ug natural. Unsa man ning preternatural illness, sakit na siya nga gikan sa demonyo. Mao nang walay finding sa doktor. Pero og nay finding sa doktor, mo na sa gitawag natong natural illness. Kusog man pug kag mukaon og humba. Mo nang nagsakit imong tuhod, humba ba, humok nga baboy. Mo na siya palabi pug kaog dukot, mo nang nisakit ng tiyan. Nganong gitawag nagdukot, dugay kutkuton. Mo na. Mo na sa kung magpalabi ta sa kakulang sa disiplina, magsakit jud ta. Unsa ba? Kaning gitawag nato og demonic possession. Unsa man ning demonic possession? Saniba na ka, sapian, dato gyud ba kay sapian man. Daghan akong kaso diha sa Bukidnon nga inig deliverance mukwe. Kadungog mog naay mukwe. Mukwe gyud siya, mukaon siya og presko nga karning baboy. Mayngon gyud siya nga, kuya, mulakaw lagi ko sa dalan, o na ako'y makitaan nga iro, maligsan, humot kaayo. Pila pa edad? 14 ang edad. Nayusa, 16. Mulutaw na siya, mutuwad siya, kanaman siya kaliwat nga sigbin, nag-deliverance. Oh, dili nang sigbin na yot, di na. Sigbin ba? Oh. Muna siya, kung naamoy mga kaliwatan, kinangla na ninyo nga, i-renounce. I-renounce na ninyo kay maunay pinaka-importante. Natay prayer of renouncement, mauna nga, i-follow lang ninyo ang punto si Padre Darwin na diha nakabutang ang mga prayers. Nga naman, gikinahanglan nato ang renouncement para mawala ang stronghold sa mga demonyo.
Samot na ug sa unang panahon naamoy mga ex-partners nga naay nahitabo ninyo sexually. Bisan pag ikumpisal na ninyo, naagyapoy mo'y bandage diha niya. Mao tong naa ko'y kaso dito sa Office of Exorcism, dili siya kalakaw for 3 months. Kung sa atong gipabuhat, gipa-renounce nato sila sa unholy soul ties. Pag-renounce niya, nakalakaw siya, upat siyang kauras, galakaw-lakaw, sa tagbilaran, kaya nagsuroy-suroy. O, di ba? Automatic nga naayo. Nga naman, gi-renounce niya ang mga sala nga nabuhat niya sa iyang partner. Kaya niana man diadtos prayer, let their sins be theirs and my sins be mine. Subot na ipasabot, kung naa siya sala, apektado gihapon ka. Bisan ugwa ni mo gibuhat. Nga naman, naa na may link, naa na may bandage diha sa iyaha. Mao na i-renounce ninyo. Mao na nga daghan ka mong problema sa inyong kinabuhi. Sigig paningkamot, walay abot. Mao na sa hinungdan. Grabe ang oppression nga gihatag sa yawa na diha sa atong kinabuhi. Mao na i-renounce ninyo. Renouncement of unholy soul ties. I-search nga po na ninyo. Susunod, na ay 4 major openings. Kaning gitawag na itong occult contamination. Kaning gitawag na itong occult third eye, sinful lifestyle ug trauma. So karon, kaning occult contaminations from womb to tomb. Unsa man ngano mang from womb to tomb, gikan sa taguangkan hangtod sa lubnganan. Mao na nga daghan ta mga patuto, unsa may mga patuto nato sa dihang magbuntis, manghaplas og lana sa baksan. Okay, sa may nanghaplas dire. Ngano man kay kuno inig panganak kuno mura rag hugkal yang maana ra kuno ng bata. Unsay pagtuo na ng bilahan na ng mama, ba kay iluwa ra ditso. Mo nang daghang maposes. Pag sunod pa, inig birthday unsa man, butangan og dugo ang agtang. Pagpadugo man na siya, pag-consecrate na siya sa yawa, gi-consecrate ninyong inyong anak sa yawa. Timanin na ninyo. Kanang magbutang og pulsila sa mga bata, antay-buyag, tanggala, isurrender na ninyo, kay naay nahitabuan na dito sa Manila man siguro to nga kaso, nga kinakusgan ang bata, bisang dili pa katindog, malabay niya ng lingkuranan. Nga naman, na may bracelet dere. Nya inig adto sa pare magpabunyag. Do you renounce Satan all his naman to, do you renounce Satan? Mayong pagka, yes, I do. I renounce him. Nya namakaka ngano man si Satanas man ang imong gipulsilas. Muna siya sunod. Magbuntis gani ang babaye, magsanina og itom. Ngano man para kuno dili makita sa mga wakwak ng gisabak. Pero matingala ta kaning wakwak mugawas man ang tagabi o di ni makakita ngit-ngit dugay ra ning nagkabangga-bangga sa lube. Napay uban magtanom og kamote managtiayon maghubo. Dako ang bulan. Kay mingon man tong lalaki, inani unta kalikia ang yuta, inig pamunga sa kamote. Mingon putong babae, inani unta kadaka ang bunga sa ang kamote. Sus pag abot siyam kabulan, inani man kagamya, gisagpa na yang bana ikaw jo hinungdan ani. Napay lain, magtanom dili maglingi. Oh, para kuno daghan ang unod, pero gisunod man sad og manok ug kutkot, way namunga. Awa jo ni turok. Muna siya ato mga patuoto. Unsa pa? Magbutang og tunok sa buungon anang bintana. Ngano man, kay mahadlok ang wakwak dito, mutog pa. Ug ako'y wakwak, langkato na ko na inyong atopoy. Adto ko sa ilalom sa inyong saog, dito ko mukutkot. Mo man ay mga patuoto na to nga walay mga hinungdan. So unsa pa? Magpatayhop sa mga albularyo o magpatutho. Ang mga albularyo abi ninyo no, kumuadto mog albularyo, naghatag na sila og souvenir diha ninyo. Unsa may souvenir? Yawa. Mo nang pag-abot ninyo sa inyong balay, wa na magkagubot ang inyong pamilya na ayo lagi mo, pero nakautang mo sa yawa. Mo na siya maningil ang yawa. Mo na siya kung makapaningil ang yawa, ma-oppress nagtaman. So unsa pa sunod? Kaning gitawag na to og pagtabi-tabi. Tabi migo kay moagi ko. Oh.
Mao na siya. Atakihon jud mo sa yawa unsa pa ug moadto sa minatyan unsa may mga dili ninyo buhaton, di mo magdala og snack. Di ba? Nya inyo pong gikaon ng snack, gidala po sa balay, paghulat og makaigit mo sa gibidjilan. Oh. Tanan ko nung mosulod sa minteryo, maot igawas, unya ngano man kang nigawas, may pay magpaapel kag tabon. Napay zodiac sign, ano lang zodiac sign? Kanang cancer, mga anak god, mga libra, na marag uyab, ihang gipangutana tong ihang uyab. Han, unsa man to imong zodiac sign? Ingon po tong ihang uyab cancer. Nagtuo po tong ihang uyab, unsa ba zodiac sign? Aningon siya nga, unsa may imuha TB. Isa nga buangan nimo ay kanina ratang gahalok-halok, gabulag sila. Tungod ra zodiac sign. Unsa pa magpakudlit, bawal manilhig ini gabi. Baw gani nang gibawal gani nagpanilhig magabi, kadi makita ng abog. Oh, bawal manghinguto kay nanunglo kuno. Wala nga man siya magdakop-dakop kag kuto nga di makita kay way suga. O, napay uban ang lungon iagi sa bintana, dili iagi sa pultahan. Nya daw og piplor to, ihulog nimo tong lungon pengos ilalom. Di perting pagkakulob sa namatay. Ingon siguro to minatay may pay ninaog ko. Daghan kaayo tang mga patuo sa atong kinabuhi. Bawal usa pay laing mga bawal. O magdamgo og tae. Kwarta, mintras wa pay damgo, paglukdo na mog tae. Mao na siya, wa joy hinungdan nga mga patuo. Imbes kana pong Easter. Unsa may buhaton nyo inag-Easter? Manguha mo og bulak anang karo. Mortal sin na siya. Karon kay nakahibalo na mo, ay na mong panguha. Ipalina man na ninyo para kuno daghag kuha. Ana ipalina anang pukot. Ayaw na mo ana kay dako kay nang sala. Mao na nga ikumpisal tanan ninyong mga patuto. Ayaw na ninyo nagbuhata. Kay dako kay na siyang sala atubangan sa Ginoo. Mao na nga kung naamang ganay mo salaan na ayaw mo pangalawat kay unsa man toy gisulti nako kanina, unsa itoy gisulti ni San Pablo, daghang nangamatay ug daghang nagmasakiton, mao day nagmasakit kamo karon kay nikaon mo sa source sa kinabuhi nga naamoy mga dagkong sala, maka-impyerno na siya. Gatuora mo okay ra na siya. Unsa pay uban, daghan kayo ta karon mga trauma sa mga bata, ang psychic abilities. Unsa man ang psychic abilities kanang gitawag natong third eye. Naay third eye ngano man dili na siya gift nga gihatag sa Ginoo. Curse na siya gikan sa mga yawa. Ngano mang curse tungod kay gikan man na siya sa mga fallen angels. Kay preternatural world man na siya. Ngano mang puro yawa ra may imong makitaan. Makakita kag white lady. Na yung mga bata makakita ni ana nga naman inherited kay ang inyong mga kaliwatan kaliwat mong albularyo sige mog patutho sige mog adtog albularyo mao na sa hinungdan nga ngano mga open ang third eye sa inyong mga anak napayuban accidents kay sige adto sa mga occult practitioners ma-open na sa kalit unsa pa trauma. Once ang bata rape victim daghan may mga pasyente ana dito sa Bohol nga rape victim ang ilang mga anak nga gitago nila sa dugay nga panahon mo nang nag-create og kalagot sa ilang kinabuhi adunay hatred na sa ilang kinabuhi mao na siya hinungdan kung naamoy kalagot sa inyong kasing-kasing hinay-hinaya na ninyong tanggal kay naa didto sa tabugon nga gideliverance nako gabi gahuot ang iyang dughan matingala sa why finding sa doktor ang hinungdan daay kay naglagot siya sa iyang mama. Kay ingnon mas iyang mama, may rag gi-abort unta tikaw, may rag wa ka nabuhi aning kalibutan na. Mao na nga kita nga mga ginikanan, dili nato tungluhon ang atong mga anak. Nganuman, dali kayo mo epekto ang tunglo kung kamo ang mutunglo. Mo ingon nga magkalisod-lisod mo hangtod sa kahangturan, maglisod yun. Daghang nahitabo ana mauna nga higugmaon natong atong mga anak dili nato mga tungluhon kay kita natay authority nga mopapahawa og yawa ang mga inahan kanang handbook nga black diha isunod follow la ang guidelines kamo nay moampo sa inyong mga anak
Pangumpisal ra mo, mag-practice mo cares, unsa may cares, confession, adoration, rosary, Eucharist, ug sacramentals. Ano ra na, ni Bro Leo ang sacramentals unya. Muna nga kita karon, kinahanglan nga magpuyo ta sa grasya. Kung naa man ganitay problema sa atong kinabuhi, dawato nato kana. Ngano man, once na dawato nato na ang mga problema sa atong kinabuhi nga puno sa gugma, dako kayo nagmerito sa langit. Mao na makatigom ta diha sa atong alkansya sa kaluwasan once na dawato nato nagdili ta magbagulbol unsaon man mangwinta man ta ako pa gani nang hugas ako pay manglaba ako pay nang laba ako pay magpilo ako pay naghayhay ako pay daghan naman tang mga bagulbol. Mao na siya nga ibutang sa atong hunahuna nga ang gugma sa Dios ang atong ipatigbabaw. Kung unsa man gani ang itudlo sa simbahan, ato kanang dawaton, lain naman mo tinanawan. Or lain ra kong tanawon. O mao na siya nga kinahanglan nga ibutang sa atong hunahuna nga kung say atong isulted re ay mo kalain. Kay pagtulunan sa simbahan, dugay na ning pagtulunan sa simbahan. Tungod man kay magsigara tag scroll ng atong FB. O hala mga waragoy kwenta nga post god bisag nangihi hala live kabantay mo ron bisag mangihi live nga tarong patag panghuna-huna ron bisag nalibang mag live nga Kristohanon ron dili nanimaho ng agup-op na atong Biblia dito sa kilid wa gihapon nato paklia mo na nga daghan kayong salamat no daghan pa unta kayo tang hatag talk pero naapay mas importante karon nga unsaon paggamit sa inyong mga sacramentals kanang inyong gipamalit bitaw wa mo kabalo unsaon nang buhaton ninyo ana basig inyo nang ipaburot ora plastic balon wa mo kay balo mo na nga paminaw kamug maayo karon kay itudlo kana sa sunod nato nga speaker na si Brad Leo siya na umupa mo explain unsaon paggamit ni ana kay dako kay nag-ikatabang kana bitang oil ninyo daghan ang nakasuka og lansang muna so atong ihatag ni Bro Leo Rosete usa sa atong mga deliverance minister sa Lila Bohol, kauban may ani ni Bro Leo. So daghan na ning kasinatian, daghan naming kasinatian about sa mga yawa. So ato karong ihatag ni Bro Leo ang pinakabuutan nato nga deliverance minister. Daghang salamat kaninyong tanan.